Good morning mga langga! Ngayon ay magluluto na naman si Mami Rexy ng ating pananghalian. At eto nga ngayon ang ating recipe, ang ating menu for today's video. Yan! Eto nga guys, dahil mahilig din kami dito sa pechay, itong pechay na to, simpleng-simple lang po lutuin yan. Basta may kamatis ka, sibuyas at bawang. Igigisa lang po natin yan, hihiwain ng maliliit. At boila na yan pag iginisa mo. Iginisa mo sa konting mantika, lagyan ng konting asin or patis. Then konting MSG ay ayos na po yan. At meron po tayo ditong, wag kang makisali. Yung aking pusa nakikisali. No. Ayan, meron tayong isda. Ito, bumili ako kahapon ng isda, 1 kilong isda. At hindi ko na inuubos ang hindi ko nilanhat ang pagtitrito dahil 4 lang kami. Then meron din tayong pork chop dahil yung isa kong anak ay hindi masyado siya sa isda. At ayan nga, isama natin si Mochi. Ayan. At tara na po, magagayat muna po ako or maghihiwa muna tayo ng ating gulay. Dahil mabilis lang naman to, dahil ito ay lalagyan ko lang ng konting breadings at ito ipiprito na lang. Dito muna tayo sa gulay para hihiwain muna natin bago natin igigisa. Ayan. Okay. Ayan na nga guys, maghihiwa muna tayo ng ating mga gulay at pati na rin ang ating mga spices na kamatis, sibuyas at bawang. Ayan, meron tayong 2 malalaking kamatis at yung ating pong pechay ay kalahating kilo. Kalahating kilo yung ating pechay na binili at napakamura lang din po niyan. Alam niyo po ba na ayan ay 35 pesos, ang dami na. So, nakakatuwa naman, di ba? Pati kamatis sobrang mura. So, ayan, kwento ko lang. Tayo na po magisa guys. Ayan, nagpainit na tayo ng konting mantika sa kawali. Lagay na natin ang bawang. Nekos-nekos lang natin yun guys. Nekos-nekos talaga. Then, isusunod na din natin kaagad. Hinaan natin konti ang apoy. Lagay na natin ang sibuyas at kamatis. Yan. Bago po natin ihuhulog yung ating pechay, kailangan po na lutong-luto na yung ating kamatis para mas lalo siyang malasa dahil mabilis lang pumaluto ang pechay. So, kailangan lutong-luto po yung ating kamatis para saglit na lang natin siyang igigisa yung gulay. Then, sa part na to, meron po tayong ilalagay na natin yung mga spices. Ayan, lagyan po natin ng konting patis. Konti na nga lang ang patis ko. Itong patis na to talaga masarap. Konting patis. Dahil hindi na tayo maglalagay po ng asin. At konting MSG. Ang umami flavor. And ilalagyan natin ng pamintang durog. Oops. Mas masarap maraming paminta. Then, hintayin pa rin natin po, hindi pa siya luto. Hindi pa yung madudurog-durog na po yung kamatis. Yun ang masarap na part na ilalagay mo na yung gulay. Yung ating pechay. Yan, ilang 1 minute pa siguro. Yan. Ang bango na, grabe. At habang iniintay natin yun, isunod na po natin ang pag-iprito ng ating pork chop muna bago ang isda. Yan, naglagay na po tayo ng mantika at timplahan na natin ang ating 2 pork chop. Isa sila ng aking 2 anak na student. Wait lang, haluin muna natin. Yan, pwede na ilagay yung ating pechay. Pero ilagay muna natin ang ating isda. Ay, isda. Pork chop. Yan.
magprito. Hindi po kailangang nakalubog sa mantika pag magpiprito ka kasi titigas po yung pork chop natin. Ayan. Ready na tayong ilagay ang ating pechay. Wow! Alam mo, ang dami, no? Pero pag naluto po, kaunti na. At dito po sa part na to, nahalo na natin. Maglalagay tayo ng konting water para po hindi siya maiga. Ayan, kalahati lang po nitong tasa. Ayan. At, kayo na pong bahala kung magdadagdag pa kayo na naaayon sa inyong panlasa. Pero titikman ko din po ito kung okay na ba yung lasa niya. Kasi naglagay tayo ng water, syempre. Okay na po ang lasa ng akin. Hindi tayo pwedeng maging maraming alat. At ipo-cover po muna natin yan. Ang ating pork chop. Medyo igigit na muna natin ang at hindi pa masyado. Igigit na natin yung part ng may taba. At babalik ka rin na po natin ito. Mahina lang po ang apoy ngayon. Titingnan din natin kung okay na. Wow! Ayan, pwede nang patayin ang apoy. At ito na po guys, ang ating ginisang pechay Tagalog. Pechay Baguio, iba naman yun. Ayan na po guys, ang ating pechay Tagalog na ginisa sa kamatis, sibuyas at bawang. Napakasarap po nito guys at napakasustansya at less pag nagbabudget ka ng inyong pang-ulam. Ito lang guys, sapat na po ito para sa sustansya na kailangan natin. 'Di ba? At ayan, paluto na rin ang ating pork chop. Magpiprito pa tayo ng ating isda. And ayan na po guys, maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy nyo po akong suportahan sa panonood ng aking mga cooking video and sa ating ibang mga pinopost na video. Thank you so much and God bless everyone. Happy cooking!